Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DepEd Candon City Telescuela, Kanlungan ng Kaalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Narito na namang muli ang inyong abang lingkod, Teacher Dodi, upang maghatid sa inyo ng makabuluhang pangyayari at makasaysayang kaganapan mula sa ating kasaysayan. Ito ang inyong asignaturang Araling Panlipunan para sa ika-6 na baitang ikalawang markahan. Ang taksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pamahalang Commonwealth. Handa na ba kayo? Halina't matuto! Sa araling ito, inaasahan na masusuri ang kontribusyon ng pamahalang Commonwealth. Bago tayo magsimula, narito ang ilang paalala. Makinig at manood ng mabuti, intindihin ang sinasabi ng guro. Maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating aralin. Dito sa aralin, ano nga ba ang mga tanong natin na masasagot? Una, ano ang nilalaman ng Saligang Batas ng 1935 at ang ambag nito sa pagsasarili ng bansa? Ikalawa, ano ang pamahalang Commonwealth? Handa na ba kayo? Tara na at ating alamin. Ano ba ang nilalaman ng Saligang Batas ng 1935? Ang Saligang Batas ng 1935 ay nabuo noong Pebrero 8, 1935 dahil sa probisyon ng Batas Tidings McDuffie na magkaroon ng pagsasarili ang bansa. Ang pagbuo ng Saligang Batas ng 1935 ay pinamunuan ni Claro M. Recto. Nilagdaan ito noong Pebrero 11, 1935 at pinagtibay ito ni Pangulong Franklin Delano Roosevelt noong Marso 23, 1935. Sinang-ayunan naman ito ng sambayanang Pilipino sa isang plebisito noong Mayo 14, 1935. Ano ang gamit na batayan sa pagbuo ng Saligang Batas ng 1935? Ito ay ang mga sumusunod. Una, Saligang Batas ng Biak na Bato. Ikalawa, Saligang Batas ng Malolos. Ikatlo, ulat ng 2 komisyon sa Pilipinas, ang Sherman at Taft. Ang kasunod, ang Batas Jones, Saligang Batas ng Mexico at ang panghuli, ang Estados Unidos. Ang Saligang Batas ay nagtakda ng 3 sangay ng pamahalaan na magkakahiwalay, subalit magkakapantay ang mga tungkulin at pananagutan. Ito ay ang tanggapan o executive, tagapagbatas o legislative, at tagapaghukom o judiciary. Ano ang tungkulin ng tagapagpaganap o executive? Ito ay pinamumunuan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo na inihalal ng mga kwalipikadong botante. Ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap at tuno ng bansa. Ano naman ang tungkulin at kapangyarihan ng isang tagapagpaganap? Una, pamahalaan at kontrolin ang mga kagawarang tagapagpaganap, mga kawanihan at tanggapan. Ikalawa,
ipatupad ang lahat ng mga batas. Ikatlo, hiranin ang karapat-dapat sa tungkulin. Ikaapat, makipag-ugnayan at managot ng mga pagkakautang ng bansa. Ikalima, pumasok sa kasunduang pambansa o kasunduang panlalawigan. Ang ika-anim, iharap sa Kongreso ang pambansang budget. Ikapito, ipasailalim sa batas militar ang bansa. At ang ikawalo, magkaloob ng kapatawaran sa nagkasalang nagpakabuti. Ano naman ang tungkulin ng tagapagbatas o legislative? Ang Kongreso ng Pilipinas ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas. Ang paggawa, pagsusog, at pagwawalang bisa ng mga batas ang pangunahing gawain nito. Binubuo ng dalawang kapulungan ang Kongreso, ang mataas na kapulungan o Senado at ang mababang kapulungan o kapulungan ng mga kinatawan. Ano ang gawain ng tagapaghukom o judiciary? Ang Korte Suprema at mababang korte ang bumubuo nito. Ito ang may karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas. Ang hukuman ang nagpapasya upang pangalagaan ang mga karapatan, buhay, ari-arian ng bawat mamamayan ng bansa. Ano-ano ang mga kapangyarihan ng Korte Suprema? Una, magtalaga ng mga pansamantalang hukom sa mga mababang hukuman. Ang ikalawa, humirang ng mga pinuno at kawani ng mga hukuman. Ikatlo, magkaroon ng superbisyon sa lahat ng mga hukuman. Ang ikaapat, disiplinahin ang lahat ng hukom. Ang ikalima, iatas ang pagbabago ng lugar ng paglilitis. Ika-anim, gumamit ng orihinal na jurisdiction sa usaping may kinalaman sa ambasador. Ikapito, muling pag-aralan, rebisahin, baliktarin, o pagtibayin ang pag-apela ng isang kaso. Ang ikawalo, magtakda ng mga lutuntunin tungkol sa pangangalaga at pagpapatupad ng mga karagdagang konstitusyonal. At ang ikasyam, lumikha at pangasiwaan ang isang Judicial at Bar Council. Bago tayo magpatuloy, gusto kong sagutin ninyo ang ilang katanungan. Sinong Pangulo ng Estados Unidos ang naglagda sa Saligang Batas ng 1935? Tama, si Pangulong Franklin Delano Roosevelt. Wow! Susunod na tanong. Sino ang namuno sa pagbuo ng Saligang Batas ng 1935? Magaling! Si Claro M. Recto. Ikatlong tanong, anong sangay ang pinamumunuan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo na inihalal ng kwalipikadong mga botante? Tama! Ito ang tagapagpaganap o executive. Anong sangay naman ang humahawak ng kapangyarihan ng tagapagbatas o legislative? Magaling! Ang Kongreso. Ano ang bumubuo sa tagapaghukom o judiciary? Ang Korte Suprema at ang mababang korte. Iyon mga bata ang tungkol sa Saligang Batas ng 1935.
talakayin naman natin ang pangalawang pamahalang Commonwealth. Ang pagpapatibay ng Batas Tidings-McDuffie ang naging wakas ng mapayapang pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Nakatitiyak na ang mga Pilipino na malapit nang dumating ang araw ng pagsasarili mula sa pananakop ng mga Amerikano. Ang pagkakatatag ng pamahalang Commonwealth nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino tungo sa bagong panahon. Noong Nobyembre 15, 1935, nanumpa si Manuel L. Quezon bilang Pangulo at Sergio Osmeña Sr. bilang pangalawang Pangulo ng pamahalang Commonwealth. Silang dalawa ang nagwagi sa naganap na unang halalan noong Setyembre 17, 1935, laban kina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay. Ang pagkakapanalo at pagsanib ni Quezon at Osmeña ay siyang hudyat sa pagsasarili ng mga Pilipino tungo sa kalayaan. Ano-ano ang mga programa ni Pangulong Quezon sa panahon ng Commonwealth? Isa-isahin natin. Sa ilalim ng pamahalang Commonwealth, ang Pilipinas ay nagkaroon ng kalayaang panloob. Nagtatag ng hukbong sandatahan ng Pilipinas na binubuo ng mga sundalo at sibilyan upang mapangalagaan ang seguridad ng bansa. Si General Douglas MacArthur ang naging tagapayo ng hukbong sandatahan. Sa larangan ng politika, nabigyan ng pagkakataon na makaboto ang mga babae at mahalal na pampubliko posisyon na dating gawain ng mga lalaki lamang. Sa wikang pambansa, naitatag ang surian ng wikang pambansa noong Nobyembre 13, 1936 sa pamamagitan ng batas bilang 184 na nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa pambansang wika sa pamumuno ni Jaime C. de Vera. Dahil dito, itinuring na ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon. Naging batayan ang Tagalog sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pambansa noong Hulyo 4, 1946. Sa katarungang panlipunan, una ang pagbibigay ng sapat na sahod o minimum wage sa mga manggagawa, pagtatakda sa 8 oras na paggawa, at pagbuo ng hukumang lilitis sa pang-aabuso sa mga manggagawa. Ikalawa, pagbabahagi ng lupain sa mga magsasaka. Ang ikatlo, ang pagbibigay ng lupa sa mga Muslim sa pamamagitan ng Homestead Act. At ang ikaapat, itinaguyod ang kodigo ng kagandahang asal o Quezon Code of Ethics. Sa larangan naman ng edukasyon, tumaas ang karunungan o literacy sa pamamagitan ng malawakang edukasyon sa elementarya, adult education, bukasyonal, at paghihikayat sa mga pribadong paaralan. Ang ikalawa, ang paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pang-araw-araw na pakikipag-usap. Totoong malawak at maraming nagawa ang pamahalang Commonwealth. Subalit nag-iwan din ito ng malalim na tatak sa ating kaisipan na kung tawagin ay colonial mentality o ang pagkahilig natin sa mga dayuhang produkto, lalo na sa tinatawag na stateside. Naintindihan ba, mga bata, ang ating talakayan tungkol sa pamahalang Commonwealth? Tignan ko
kung talagang nakinig kayo. Sagutin natin ang ilang katanungan mula sa ating talakayan. Anong pamahalaan ang naitatag na nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino? Tama ang pamahalang Commonwealth. Sino ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng naitatag na pamahalang Commonwealth? Magaling! Sina Manuel L. Quezon bilang Pangulo at Sergio Osmeña Sr. bilang Pangalawang Pangulo. Sino ang nakalaban ni Manuel L. Quezon sa pagkapangulo sa pamahalang Commonwealth? Tama! Si Emilio Aguinaldo. Ngayon, alam na ninyo ang saligang batas ng 1935 at ang naitatag na pamahalang Commonwealth. Handa na ba kayo sa isang maikling pagsusulit? Maaari kayong gumamit ng papel at ballpen. Sa pagsagot, mabibigyan kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat tanong. Isulat lamang ang titik sa sagutang papel. Unang tanong, ano ang nabuo noong Pebrero 8, 1935 dahil sa probisyon ng Batas Tidings-McDuffie? A. Saligang Batas ng 1935. B. Batas Sedisyon. C. Batas Pilipinas ng 1902. At D. Pamahalaang Militar. Mahusay. Titik A. Ikalawang tanong. Sinong Pangulo ng Estados Unidos ang pumirma sa Saligang Batas ng 1935? A. William McKinley. B. Douglas MacArthur. C. Jacob Gould Sherman. At D. Franklin Roosevelt. Magaling! Titik B. Ikatlong katanungan. Anong sangay ang pinamumunuan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo na inihalal ng kwalipikadong mga botante? A. Tagapaghukom o judiciary. B. Tagapagpaganap o executive. C. Tagapagbatas o legislative. At D. Korte Suprema. Magaling! Titik B. Ika-4. Anong sangay ang may karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas? A. Tagapaghukom o judiciary. B. Tagapagpaganap o executive. C. Tagapagbatas o legislative. At D. Korte Suprema. Mahusay. Titik A. Ika-5. Anong sangay ang may gumagawa at magpapawalang bisa ng mga batas? A. Tagapaghukom o judiciary. B. Tagapagpaganap o executive. C. Tagapagbatas o legislative. At D. Korte Suprema. Magaling! Titik C. Pang-6. Anong wika ang naging batayan sa pagbuo ng wikang pambansa noong Hulyo 4, 1946 ayon sa Batas Bilang 570? A. Ilocano. B. Ingles. C. Bisaya. Or D.
Tagalog. Bravo! Titik D. Pang-7. Sino ang pangalawang pangulo ng pamahalang Commonwealth? A. Cecilio Apostol. B. Sergio Osmeña Sr. C. Trinidad de Tavera. At D. Macario Sakay. Magaling! Titik B. Ika-8 katanungan. Sino ang tinaguriang ama ng pambansang wika? A. Claro M. Recto. B. Sergio Osmeña Sr. C. Manuel L. Quezon. At D. Emilio Aguinaldo. Mahusay! Titik C. Pang-9 na tanong. Anong kaisipan ang naidulot ng pamahalang Commonwealth kung saan nahilig sa mga produktong dayuhan ang mga Pilipino? A. Colonial mentality. B. Manana habit. C. Crab mentality. At D. American time. Tama! Titik A. Panghuling tanong. Sino ang naging tagapayo ng hukbong sandatahan? A. General Felipe Buencamino. B. General Douglas MacArthur. C. Manuel L. Quezon. At D. Emilio Aguinaldo. Magaling! Titik D. Nakuha ba ang lahat ng tamang kasagutan? Magaling! Bigyan natin ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Mga bata, inaasahan ko na marami kayong natutunan sa araling ito tungkol sa pamahalang Commonwealth. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin. Mula sa tahanan ng DepEd, Candon City Division, ako si Teacher Dodi, nag-iiwan ng kasabihang, lahat tayo ay may angking talino. Lamang-lamang ang may malaking puso. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam!